Pag-usapan natin yung naging talo ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers, yung kanilang huling laro, no, sa kanilang kampanya dito sa qualifiers ng FIBA Asia Cup 2025, at natalo nga ang Gilas kontra New Zealand. Ano ba ang nangyari? Tignan natin yung ilan sa mga numero, no, sa larong yun. At ito nga yung isa sa talagang major na statistics na talagang isang malaking dahilan sa pagkatalo ng Gilas. Again, yung 3-point shooting, napanood naman natin lahat yan. 13 of 33 from threes itong New Zealand, at 6 lang yung naibuslo ng Gilas Pilipinas, no? So, ang laki ng discrepancy no first quarter. 6 na agad yung naipasok na tres ng New Zealand no first quarter. At lumamang ang New Zealand after the first quarter, 30-15, at simula nun hindi na nakabawi itong Gilas Pilipinas, no? At isa sa mga players na talagang masasabi natin on fire sa laro kanina, itong si Toy Smith Milner, no, na gumawa ng 25 points, 5 of 10 from threes at 9 rebounds. Kung titingnan natin, no, big man siya pero naipasok niya yung kanyang mga tres, at talagang napakalaking difference yung ginawa ni Toy Smith Milner kanina sa laro ng New Zealand kontra sa Gilas Pilipinas. At nabanggit nga yun ni Coach Tim ko, no, yung early start ng New Zealand yung isa sa mga naging difference. Sabi nga niya parang quote unquote, no, parang New Zealand smashed us, no, in the first quarter, at dahil nga doon di na nakabawi itong Gilas, no. And then another big statistics dito yung si Justin Brownlee, no. 10 points, a far cry from his 39 points against Chinese Taipei. 5 of 6 from the field. Maganda yung percentage, pero yung touches, no, napaka minimal. Sobrang minimal yung touches ni Justin Brownlee. At nabanggit ito ni Coach Judd Flavel, no, ng New Zealand, based dun sa kanilang defensive schemes kanina, yung kanilang philosophies, ay talagang kung hawak ni Justin Brownlee yung bola, talagang pipigilan nila, idodouble nila si Justin Brownlee on certain pick and roll situations. At yun yung parang naging tactic ng New Zealand, no. Kahit anong mangyari, gusto nila kahit score yung mga locals ng Gilas Pilipinas, basta mapigilan nila si Justin Brownlee, ay happy na sila doon. So I guess yun yung isa sa mga strategies ng New Zealand sa game na yon. So, and then itong kung meron mang positive, no, dun sa laro kanina, yung play ni AJ Edu, no, na in the absence of Kai Soto ay gumawa siya ng 7 points. Hindi ganun kalaki, pero yung rebounds commendable, no, 15 rebounds for AJ Edu. So nagkaroon tayo ng presence sa ilalim, no, something na wala tayo nung game against Chinese Taipei. And kung meron man silver lining itong si AJ Edu, na he asserted himself inside dun sa kanyang 15 rebounds. And in a way, a good sign na rin, no, for AJ Edu na playing in his first window sa Gilas Pilipinas dito sa FIBA Asia Cup 2025, by at least nagkaroon siya ng magandang contribution sa laro kontra New Zealand. Kung meron mang naging satisfying yung kanilang performance, kumbaga impressive yung performance, ay meron ding medyo disappointing, no, ang si Scottie Thompson, no. Obviously he struggled in the game based dun sa stats. Kita nyo nga, 0 points, 0 of 7 from the field, and 0 of 4 from threes. Very disappointing performance, no, for Scottie Thompson, considering na isa siya sa mga inaasahan sa guard position. Hindi niya kailangan ng ganitong klaseng laro, no, especially against New Zealand na very potent, no, in all positions. Itong ganitong laro ni Scottie Thompson, definitely I guess we can say na hindi acceptable ito, no. Gilas needs Scottie Thompson, at hopefully makabawi naman siya dito, no, sa performance niya when the FIBA Asia Cup 2025 rolls along, no, sa Agosto.
So yan 'no, ito yung konti nating review 'no, recap ng ating laro ng Gilas Pilipinas against New Zealand. Again, Gilas finishes the qualifiers with a 4-2 record at second place. Ang New Zealand naman ay magtatapos ng may number 1 seed dun sa Group B sa qualifiers. At syempre based on the result ay sari-sari nga ring komento ang ating naririnig at nababasa. Kaya kayo, anong tingin nyo sa resulta ng Gilas Pilipinas, no? Do you think acceptable ba sa inyo yan? Or kailangan nang magkaroon ng changes? Kailangan ba tayo maging patient? Well, ako para sa akin ay doon ako sa two ways, no? I think kailangan din natin maging patient, no, sa Gilas Pilipinas because dahil nga doon sa pagkawala ni Kai Sotto, ang laking bagay talaga no, para sa Gilas Pilipinas. And perhaps they are on an adjustment phase, no, dahil nga ang laking kawalan ni Kai Sotto, especially sa ilalim, no. But having said that, I guess the Gilas management with the absence of Kai Sotto, maybe now is the time as well to reconsider yung kanilang mga previous stance of having a compact pool. Malaking bagay yung kawalan ni Kai Sotto. Maybe there might be kailangan na sigurong magkaroon ng mga additional players in order for Gilas to kahit pa paano ma-alleviate yung absence ni Kai Sotto. So maybe now is the time na pag-aralan kung kailangan bang magkaroon ng changes. Kung meron mang dadagdagan sa pool, I still believe na dapat ay iilan lang, no? Hindi na kailangan ng big pool. I agree sa mga sentiments ni Coach Tim na compact pool, but maybe with Kai Sotto's injury, he will be out for a year. Perhaps maybe this could be the time to maybe revisit yung kanilang philosophy right now and maybe add some players sa pool. But again, that's just me. Siguro yun ang aking sentiment. But kayo pong mga fans, ano pong tingin nyo? Kailangan na ba po ng konting changes sa ating Gilas Pilipinas? Or stick lang tayo sa kanilang ginagawa right now? Comment down below and tingnan natin, no, kung may chance tayong pag-usapan yan sa mga susunod na video. Kung may time, ay gagawin natin yan. But again, thank you sa mga ating mga viewers, no, na nagko-comment, no. Meron tayong na-encounter din sa YouTube video natin the last time na suggesting na mag-live tayo, no. Tatry natin, no, kung meron tayong time, dahil syempre ano lang natin ito, part-time lang itong ating paggawa ng video, meron tayong trabaho, but we will see, no, kung meron tayong time and maybe meron tayong resources, we will try to do that. So yun, dyan na muna po nagtatapos yung ating video, no, konting recap ng ating laro ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand. Again, ako po si Ruben Terrado, and consider subscribing to our YouTube channel, Ruben Sports, and of course, basahin nyo na rin yung ating mga article sa spin.ph. Have a great day everyone, and we will see you next time.